Hello and welcome to the TMT Newsroom. I'm Tessa Mauricio Ariola, the Lifestyle and Entertainment Editor for the Manila Times. Today, I have the honor of introducing our distinguished guest. Age is truly just a number for our special guest today, as his energy easily defies the numbers 8 and 2. Currently, he is making headlines, and he is perhaps the most prominent citizen to have paid the largest penalty for a traffic violation on EDSA. He continues to be involved in major business deals and exciting ventures, including producing the sequel to Lee Seung-gi's Vagabond 2 and nurturing the next Manny Pacquiao. Additionally, he works closely with fellow politicians and various advocacies across the regions to enhance the lives of different sectors, from our farmers and jeepney drivers to service workers and ultimately the Filipino family. Please join me in welcoming to the TMT Newsroom former Ilocos Governor Luis Chavit Singson. Good afternoon, Governor Chavit. Good afternoon. Good afternoon po sa inyo. Before ko po i-introduce ang mga kasama natin today in the panel, we'd like to ask you to greet the viewers of the TMT Newsroom. Yes. First of all, I'd like to thank each and every one of you here for inviting me. It's an honor to be here because I remember during the old days, ito pinakapopular na dyaryo ng araw. Yes po. Number one. Governor, I'd like to introduce yung mga kasama po natin sa panel natin. Joining us today to pose hopefully the most intriguing po and challenging questions to you are Mr. Fred Nasaid, our Regions and Sports Editor. Yes, sir. Our reporter po, Red Mendoza, who currently covers the House of Representatives, and our young business reporter, Micah Arceo. So let's begin our roundtable with Governor Chavit Singson. Gob, ako na po yung mauuna since we've been covering Governor Chavit. I hope our viewers have already read stories that we've run on the government this past week. Meron po kaming story on how he's producing the next Vagabond sequel with Lee Seung-gi. And meron din po kayong restaurant, Korean chain that you've successfully brought to the Philippines. Ako po, I hope you don't mind that I mentioned your age earlier, Governor, kasi lang po we are all really, really impressed at how much energy you have. No, at age 2 years plus 80. Hindi ko na po binuo ulit. Pero napaka-fit nyo po and napaka-energetic nyo, and I know you're all across the country doing so many things. Gov, ang first question ko lang po, what is your health routine? What is your daily routine? How do you keep fit and healthy? Well, I exercise a little. Parang lang yung not even running, just keep on moving. Okay. Ano tawag nyo ron? Yung nag-exercise ng konti. A little cardio po, yung medyo... No, I just march 50 walking, times. Not walking. Marching. Marching. Stationary marching. Opo. And then stretching. Mga ganun lang. I have to keep moving around. Oh. And siguro po, if it's when you're not doing anything, yun yung ayaw nyo, I'm sure you always want to be in action all the time. Ano po? Yung in terms of food po, what are your favorites? In Ilocos, yung mga gulay natin dyan. Pinakbet, dininding, Yeah. tama po ba yun? Bagnet. Mga health. Yun hindi medyo sinful po yung bagnet. Pero yung iba healthy po talaga. Yes. But ako, ang usual na vegetable lang at saka isda. Yes. It's nothing wrong with eating meat, but I'm just avoiding meat. Pero kung may handa, halimbawa, kumakain din ako. Pero ina-avoid ko talaga. Yes, all in moderation. Walang bawal. Walang bawal, but all in moderation. But we really do have to say that you look very good po, and we really do feel the energy that you have dahil napakarami niyo po talagang mga ginagawa ngayon, whether it be business or whether hobbies niyo rin po, and all that. So maybe we can get to a little bit more of the tougher questions. I know Red has a few up his sleeve. So Well, of course, being a former governor, of course, being a former kingmaker, political kingmaker din sa Pilipinas, of course, malapit na po 2025, Gov. So, ano pong inyong plano? Do you have any plans po of possibly running to higher office or any political plans po, Gov? Wala pa naman. Wala pa akong plano. In fact, nung last election, din ako tumakbo. Sinamahan ko lang si
President BBM umikot sa lahat ng region because I was then the president of the Mayors League of the Philippines. So I introduced him to all the mayors. And sabi nga niya, he was very lucky that I'm the president now because when he ran for vice president, he told me that wala akong isang mayor, sabi niya. But this time, 80% mayors all over the country is voted in because I'm the president of the Philippines. But I didn't run anymore. But still, the mayors elected me as emeritus president, emeritus member, and emeritus president of the league. I'm just helping them. Tuloy-tuloy ang pagtulong ko sa kanila. Doon lumabas yung electric vehicles because I want to help the drivers. It's been a long time, long plan of the government to modernize our jeepneys. Hindi magawa because there is no funding from the drivers. So again, I told the president I will just provide everybody. And marami yan, libo yan. Hindi lang libo, million. So kung ako lang ka, kung hindi ko magagawa, but we can do it because in Korea I have a lot of partners, factories, and in Korea there is a province in which all of the electric manufacturers are there. I forgot the name, but I went there. They call them e-mobility group. So all of them are having their manufacturing electric vehicles, tricycles, and motorcycles, everything. So I talked to them to join me in this project, but I told them na gagawin ko ito tulong. Hindi tayo magpapadown payment dahil doon ang problema. Hindi tayo magpo-porsyento, harapin natin pinakamura. Kasi kung mag-porsyento kami habang nagbabayad sila, hindi natulong yun. To explain to them. Pumayag naman lahat. That's why kakot sa LTFRB and the transport group who came to my house, harapin nyo muna yung pinakamura. Baka parang hindi ako mabintangan. So, yun. Hinanap nila, pinakamura daw. During the time Duterte, President Duterte, sa LTFRB sinabi sa akin, specification, hindi aircon, kopya mo yung jeep. So, ginawa ko, dinala ko rito, electric. Sinubukan ng mga mayors, bibigyan sa mga mayors. Yung mga mayors kasi, sila nakakalam yung mga drivers. So, nung dumating dito, gusto mga drivers, aircon. Mas mahal yun ako. Kasi pinahanap ko muna sa kanila, sino pinakamura. 1 million to. Sige, bigay ko lang 800 ako. Para tulong. Eh, nung dumating, so pinahanap ko ulit. Hinanap nila uli ang pinakamura na electric vehicles na aircon, 2 million to. Pwede kong ibaba ng 1.2 siguro, 1.3, whatever yung yun lang pinakamababa. Dahil di kami magne-negosyo talaga tulong lang sa ating kababayan. So, Gob, ang ano nyo ngayon, our reporter Michael will be discussing yung tungkol dun sa e-vehicle, Yes. ano ninyo, e-vehicle project, e-vehicle business ninyo. Pero, Gob, yun nga po, you're saying nga po na yung inyong e-vehicle project ay pinitch nyo sa mga mayors. Pinitch nyo sa mga mayors itong e-vehicle project since since kailan po ito pinitch itong e-vehicle, EV project na ito? Kailan niyo po siya pinitch sa mga mayors po? Nung ako pang mayor, umiikot na ako. Because yung mga mayors, ang alam ko, nakakaalam sino yung mga drivers sa kanila. Because karamihan sa atin, hawak ng cooperative or transport group, ang kikita rito yung mga transport group o cooperative. Gusto ko i-diretso sa mga drivers, so the mayors ang nakakaalam. Nung nabalitaan naman mga transport group, lumapit sila sa akin dahil problema dito. O sige, pumayag ako, pero that will be a lot. So nagpatulong ako sa Korea. How much po, if you don't mind us asking, is the investment po that you're making to be Malaki able to rin. help them? Malaki dahil Napakarami po niyan. millions, to be sure. Billions yan ang Opo. alaga. But pumayag naman mga manufacturers na kasama ko, hindi kami
mamumursyento. No down payment, no guarantee, no percentage, hindi ka magbabawas. Kung anong presyo yun na yun. Basta magbayad lang yung mga drivers sa grupo. LGU, Opo. transport group, or cooperative. Sir, may we ask, like, yung terms and conditions, kasi most of the jeepney drivers, ang problem nila, that's why they are against of the modernization is because of money issues. May we ask, like, terms and conditions, paano nila babayaran yung loan na ibibigay from that jeepney modernization? Kasi sobrang daming mga jeepney drivers yung against with that. Yes, against sila, hindi ko pa sila nakausap. Ang nakausap ko lang naman yung mga pupunta sa bahay. Kung problema nila pag-acquire, wala naman problema dahil bibigay ko eh. Ako magpo-provide. Pero paano nila, like, i-repay or babayaran yung Ano lang, parang rent to own. monthly, gano'n? Kung anong kikitain nila sa araw na yon, itabi nila May percentage lang. daily. Itabi nila, yun ang pambayad. So, yung grupo nila magbabayad. Now, nag-meeting nga kami mga transport group. Walang down payment, walang guarantee, hindi ako mamursyento, dahil kung mamursyento, hindi natulong. Ano naman ang guarantee namin na, sabi nila, mukha nyo. Kaya, kakusapin ko ng mga dyaryo, pag hindi kayo nagbayad, lalagyan namin mukha nyo ron, hindi kayo nagbabayad. Kaya, siguro, kapartner ko rin ng media, like, yung Manila Times, mag-agree tayo na kung sino hindi magbayad, ipublish yung mukha niya. Through your network po as a chairman of the Mayor's League, papasok din po ba yan sa mga mayor's office? Yes, yung mga iba, mga mayors na nangangailangan din, bibigyan ko rin. So, ngayon, lahat na all over the country. So they have to come to you, Governor po, to be able to take part in this project po? Do the mayors have to knock on your door? Or sino po, paano po silang makakasali dito sa project? Ang gumawa kasi ang specification is LTFRB, DOTR, para hindi na ako makamali. And the transport group, kasama sila. Pinakopya yung jeep. Tinaas ko lang dahil gusto nila nakatayo at aircon. So, ang binigay nila sa akin, 22-seater, plus 6 ang nakatayo. So, 28 passenger, aircon. Kinopya ko exactly. Paggawa ng vehicles, computerized yan eh. Mahal din ang pagbayad doon. Yung computer lang, binayaran ko ng 4 million yun dahil yun ang ibibigay ko sa mga transport manufacturers, vehicles manufacturers. Eksakto sa size, pati tornilyo, eksakto. Kaya computerized lahat, computer gumawa yung parts. So, binigay ko na yun sa mga different manufacturers sa Korea. Sir Fred, would you have any other questions? Sports Governor. We all know that you are supporting the career of Charlie Suarez, no? And because of that, he has been billed lalo sa social media, siya daw yung next Pacquiao. Do you believe that he is the next Pacquiao? May chance siya. In fact, si Charlie Suarez, lumalaban sa Asian countries, wala naman nakakilala sa kanya. He is already 35 years old. Wala na akong pag-asa, sabi niya. Na sana yung ginawa niyo kay Manny na lumaban sa US, kung magawa niyo ng paraan, sige ako, gawan ko ng paraan. Saka, hindi ako mamumursyento sa iyo. Kung anong premyo, hindi ako mamumursyento, tulungan kita. In fact, ako naggumastos sa lahat. Tamahan ko si Babarom. Yeah, we can. I can help you. We have hundreds of fights a year. So, binigyan ka agad ng kalaban niya doon na magaling. Tinalo niya. Pinapirma siya na, sige, susunod, sa amin ka. Di wala silang okay. But hiningi ko yung title and kung sino manalo sa susunod na laban, yun ang lalaban sa champion na incumbent. Ang tawag doon anong tawag doon? Interim? Eliminator. So, hinanap nila yung champion doon walang talo, pinablis. Nakaraan lang. So, nung malapit ng laban, bata rin ni Bob Aaron yung kalaban kasi, alaga nila. Nahalata niya na mahusay si Charlie,
biglang pinalitan. Hindi na eliminator ng laban, iba ng kalaban mo, ayaw nilang matalo yung tao niya. Mas, na-discourage kami doon. Pero laban pa rin, mabili kayo dito, sabi na. So, namili na lang kami kalaban niya ron. Tinalo ulit ni Charlie, pero hindi na eliminator. So, kailan yung eliminator? Kako, by June, pinangako na naman, June. Okay, sa June, kung sino mga kalaban niya doon, gusto ko eliminator, kako. Dahil kung sino manalo sa eliminator, siya ang lalaban sa incumbent champion. Champion of the world na yun. Wow, opo. So, In what ways po are you supporting ito pong next Manny Pacquiao natin from his training po ba and all of these things? si Manny, I mean, si Charlie Charlie Suarez. po. How you're supporting him po in terms of How are his you supporting training? Charlie Suarez? Charlie Suarez. Yeah, ako lahat bumili yung mga ticket nila. Ako nagbayad sa mga tinirahan nila sa US. Opo. So, 1 week, 2 weeks before, nandun na nag-ensayo na ron. Dito, tumira rin sa bahay ko sa Tagaytay, doon din nag-ensayo. Libre lahat. Gab, why did you decide to support Charlie Suarez at bakit siya lang sinuportahan mo? Hindi lang naman siya Ano ba lumapit eh. Siya lumapit sa Hindi ko iyo. naman pwede, alikas. Nakakaya. Yung mga nagpapatulong sa akin, tutulungan ko. I see. Nagpatulong sa akin. Magaling naman, magaling siya. Sige, good luck kay Charlie. And going to shooting naman. Kumusta tayo sa shooting? May siyam na tayong nag-qualify sa Olympics. Meron bang habol sa shooting? Ako ang presidente ng Shooting Association before, pero hindi na ako tumakbo. Hindi ito. So, iba na officials ngayon. I see. Yung ako humawak, lahat ng nanalo, binibigyan ng 500,000. Aside sa mga medals nila. So, hindi ka na involved sa shooting ngayon? Hindi na. Hindi na. So, Hindi na. Iba na nagpapatakbo ngayon. so boxing ka na lang talaga. Oo. Pero dapat, kasi may politics din sa shoot. Marami nagko-complain. Okay. Dahil marami yung mga hindi nila kinukuha na magagaling. Wala nang magawa ka ako dahil hindi na ako presidente. I see. Yeah. Go, speaking of boxing, of course, kayo ay yung BFF ni Senator Manny Pacquiao. And I heard nga po that you are going to support Senator Manny Pacquiao's comeback in 2025. Is this true po? Yes. In fact, I convinced him and talk to him dahil nung birthday niya, inimbita ako. Magkaibigan na kami. Naghalikan na. Buti na kayo. Kiss and make up na kayo, Go. After nung acrimonious thing nung 2022. Yeah, tinatanong nga, magkaibigan mo, naghalikan na kami ako. So, I convinced him and told him to run for senator. Kasi matulungin din siya eh. So, kailangan tumakbo ka as senator para makatulong ka. Pero Gov, of course, ang inisip ng mga tao ngayon, is Pacquiao even active pa rin po ba sa public service? I mean, of course, we know na retired na si Senator Manny sa boxing, pero of course, parang gusto pa rin niyang lumaban eh. Oh, yeah, kasi sinabi ko from the very beginning, Manny, ginawa ka ng ating Panginoon na boxer. Hindi pastor, dahil gusto niya mag-pastor eh. So, pastor din siya. Manny, gusto niya, araw-araw kami mag-Bible study. Hindi pwede yan. Saka, ginawa ka ng Diyos na boxer, si boxer. Pagbutihan mo na lang boxer mo dahil at the age of 40, you'll be very old as a boxer. He was then 26 years old nung pinasabihan ko. So, yun, menos-menos na rin yung ano niya. He's very religious. So, hindi na nagpapastor. Kasama ko nga pupunta sa Korea sa next week eh. Para ipakita yung mga negosyo ko ron. To encourage him. Para alam niyang gagawin sa pera niya. So, sinasama ko para makita niya yung mga factories ko ron. Paano pagtulong sa mga tao ngayon, yung mga drivers. Papakita ko yung mga manufacturer ng mga electric vehicles in Korea. Governor, can you we've been mentioning Korea, yung nga pong restaurant business nyo, it's a Korean chain, and then even show business po from Korea, you've also ventured into that. Pwede pong bigyan niyo po kami ng little background on why how did you come to do business with many Korean businessmen? Kailan po ito nangyari and how did it come to be? Naisip ko yan dahil mga Korean, may mga mababait, may mga loko-loko rin.
makaharap ka dyan, lukuluko, papapicture, ibebenta ka sa... may mga ganun din. Opo. Pero madali nang hanapin ngayon yung mga yun dahil may wifi na tayo, madali na mag-check lahat. So yung mga nakinikilala ko, yung mga tunay na mababait. So marami lang naloko na big time investor from Korea dito. Dahil nga yung batas natin na 60-40. So naghahanap sila ka-partner, pag nagkapera, takbo na. Maraming ganon. Kaya walang tiwala mga Korean. So ang ginawa ko, nagtayo ako ng office building ko ron. Nag-imbita ako ng mga businessman. Pinakita ko yung, parang binenta ko Pilipinas sa mga investor na ganito doon sa ano. Para magtiwala sila, nag-invest ako doon. Bumili ako ng 4 hectares na beachfront sa Gangwon. And I developed it as a economic zone. Pero kasama ko nag-develop dyan, Hyundai. So, doon ako nakilala. Kaya marami nagtiwala. From there, marami na nakisuso sa akin. So, marami na akong factory doon. Solar, panels, rebars. Ang rebars ngayon, iba na. Di ba, mga bakal natin, kinakalawang. Opo. Ngayon, mas mura na yung fiberglass rebars. Yung fiberglass, different sizes, mini-manufacture namin doon. Ang advantage nun, twice or 3 times stronger than steel and 4 times lighter than steel and hindi na kinakalawang. It would be used sa mga roads and bridges, bahay. Hindi na kinakalawang, the most important, and much cheaper than steel now. So, all of your ventures po in Korea, you always involved din naman po yung magiging tulong niya para sa atin dito sa Yes, Pilipinas. because yung rebars, dadalhin ko dito yung factory. Opo. Meron kaming factory doon, ang branch out ako dito sa Luzon, Visayas, sa Mindanao. Okay. Para makatulong din sa tao. At the same time, negosyo. That's good Negosyo news. yun. Yes. Opo. Of all of these ventures po, alin po dyan yung hobby and alin po yung talagang na business po talaga? It's only just business. Ito po bang pagpo-produce? Ito po yung mga hobbies? Alin po yan? Yung sa dami po na ginagawa nyo. kasi ang nanay ko nung araw, producer. Marami rin ginawang pelikula nung araw. Yes, yes. So, gusto ko ituloy yun para matulungan yung industry natin, number one, and yung mga empleyado sa movie industry. Now, wala naman akong makitang interesado sa mga anak ko at or makatulong sa akin. So, yung sa Korea, ang endorser namin sa BBQ Chickens, one of them is Lee Seung-gi. Opo. So, natanong sa akin nung binuksan ko yung isa pa itong barbecue. Because chicken barbecue, ang popular niyan sa Korea, they have 3,500 branches in Korea alone. And now they are in 57 countries. Ang bilis dumami. So, yung franchise dito binigay sa akin. So, anybody na may gusto, binibigay ko naman. Okay. And si Lee Seung-gi ang endorser. Also. So, madalas kami magkita, iba in Korea, kikita kami. Siya ang bida ng Vagabond. So, nahinto na yun. Baka pwede ako mag-endorse, ma-endorse mo sa Philippines, kami niya. O naman, marami naman, you're very popular because of Vagabond nga ako. So, kausap ko yung mga writers, producers, ginagawa ngayon yung storya yung second part. Opo. So, possible, hindi pa sigurado, possible na dito na gagawin yung second part. Pero mahal yung mga ganyan na sa Netflix eh. Siguro, next na episode, mga dollars yan. Opo, of Mga course. $20 million. Yes, of Siguro course. abutin. So, makakatulong ako, pero hindi naman. Kasi nag-invest na ako nung Miss Universe, $20 million din yun. Para sa ating bansa. So, sabi yung mga empleyado ko, mga CEO, because all my companies here, may CEO. Any new project, binibigay ko sa kanila, they flash it down, pag-akyat, recommendation. So, sinabi ko yung Miss Universe, maganda ho yan, maaaring malugi tayo, maaaring kumita. Kung malugi tayo ng konti, kukunin natin. Pero mahal yun, sabi nila, $12 million. Pera yung gastos dyan. Kasi 12 million plus bumili ako ng yacht,
aeroplano na 160-seater, ano ba yung aeroplano yun? 737 na Boeing and 30 new buses. So, I really prepared for that. Opo. Yeah. So, nag-invest ako ng mga 20 million. Dahil yung 12, di nagkasya eh. Dahil may nagpo-protest na mga women group, ayaw nila yung gano'n. Gumastos ka uli, sabi sa akin. So, mga gano'n. So, inabot 15 million. I understand kasi nung time na po yun, alam po namin Paula Sugar po, talagang sa inyo ho gustong ibigay yung Miss Universe and would really have hoped you were the owner. Ngayon medyo magulo ho yata Yes. sila. Nung umpisa, ang hirap po niyan. Kinausap nila ako. Nung pumayag na ako, I went to New York. Okay, I want to sign the contract. Ako na ako. $12 million. So, mag-sign na tayo para makakuha naman ako sa mga advertisement para mabawi ko. No, you know, Miss Universe is owned by a big, one of the, it's owned by a big company. Yes. And isa lang yan. Ayaw nilang masira. It's not that easy. Before we continue, dalawang beses na ako nagbalik sa New York. Before we continue discussing, you have to deposit $1 million. Unrefundable. Parang sinasabi na hindi sila naniwala sa akin. Well, any businessman, ayaw dyan. Of course. Kung hindi kayo nakaintindihan sa kanila 1 million. So tingin ko, parang niloloko ako dito ako. Hindi naman ako niloloko. Sige ako. Anyway, hindi naman, naka-prepare ako. I deposited $1 million. Nung discussion they explained, let's sign the contract. No. You know, nung naka-deposito na ako, we have to pay another 5 million because 6 million is for Miss Universe. Hindi napasubo na ako. So I have to pay another $5 million. 6 million. Let's say na contract na ako para naman maayos ko. No. Lahat ng gastos sa'yo. Ang dami ho Ang dami. Stricto sila. Lahat ng gastos sa Pilipinas, Yes. gastos mo. Magkano yun? Another $6 million. O sige ako. No. Let's say, no. Baka raw hindi ko gastusin. You have to deposit another $6 million. Kaya naging... Parang niloloko na ako. Pinakanggat lang ako. Wala, subo na ako eh. Pa 6 million na na-deposito ko. Another 6 million na gagastusin dito. Ano ba ito ako? Sige, pumayag na ako. So, deposited 6 million yung gagastusin dito. At sila raw ang gagastos. Yun, gagastusin naman. Pero kung gusto na makasigurado, dahil baka makuha ko raw, atakbo na ako. Yung mga ganon. It was... So, hirap na hirap ako kumuha. Yeah, opo. All over the world, lahat ng pinupunta ng Miss Universe, kinukulong lang sila sa isang hotel. Dahil takot sila may mangyari dahil international issue. You brought them across Eto, the dito sa Pilipinas, nilabas ko lahat. Magalit na kayo, magalit ako. Nagbayad na ako. Nilabas ko lahat. Pinakita ko lahat ang mga tourist spot natin para mga tourist. Yeah. Mas although ayaw nila, hindi. How about security? Kinausap ko si President Duterte. Nung yate, binili ko yate, doon dinala ko sila sa Batangas. 2 Navy boat naman ang escortan. Wow! Lahat ng punta namin, maraming pulis. So we're secured. Pero I took the risk. Gusto kong bawiin eh. Paano ko ipapakilala ang ating bansa kung dito lang sa hotel? Totoo po, opo. So, and nung natapos, this is the most successful, sabi nila. Miss Universe, Yung yes. Miss Universe. Remember Sila that. nag-comment. The most successful. Next year, bigyan na namin sa'yo. Ikaw may discount na, wala nang deposit. Nabukasan na. Huwag na lang ho, di ba ho? Oo, loko-loko mga ito. Kahit magaganda sila. But you know, Governor, I've always wanted to ask you this question, if you don't mind. Hindi naman po ito comparison, but of course, there's a very controversial man by the name of
Donald Trump po sa Amerika, who also owned the Miss Universe pageant before the license, di ba? Yeah. Tapos, of course, he's involved in Fun. real estate. Yes, Napakalaki pong mga negosyo niya. A very, very successful businessman. And eventually, ran for president. No, I was wondering po, may mga similarities po yung mga ginagawa niyo sa buhay. Kayo po ba, opo, meron ho ba at any point, hindi ho ba pumapasok sa isip niyo na Hindi naman. tumakbo ng presidente rin naman? No. Wala sa isip ko yan. Ayaw ko Pero you mamura. run for senator, Gob. Dito sa atin, lahat buong mundo, minumura ang mga presidente. Pero Gob, you run for senator, di ba, dati? Hindi ako tumuloy dahil na-aksidente ako. Sumira ko ang helicopter ko, naipitan pa ako, namaga. Hindi na ako tumuloy. So, at this point po, Governor, what really is your goal, or your mission? Ay, helping people na lang. Tumatulong ako sa lahat na nangailangan. Like, nung governor ako, marami akong scholars. And may on my own private funds, all over the Philippines. Kung may nagpatulong, titignan ko lang yung grade mataas. Sinusulat akong check yung university or colleges na pinagpag-aralan. Wala akong pinipili. In fact, hindi ko na nakita yung mga nag-graduate eh. Meron akong scholarship na libre lahat. Basta mataas ang grado. It's worth investing ako. Parang investment sa ating country yun pagka magaling yung tulungan mo. Gob, of course, speaking of yung pagtulong mo, of course, a big issue na over the past few days yun tungkol doon sa MMDA. So, of course, I think nakwento naman po ito in multiple outlets, pero bakit niyo po naisipan magbigay po ng not only 100,000 but also 200,000 po sa MMDA? Of course, many people are commenting social media na baka binabayaran lang ni Chavit yung mga No. Pero ano tong yung Mali sila dyan. Right there and there, nung hinuli ako, walang bakod eh. Yung driver ko, without my knowledge, nag-overtake dahil nagmamadali kami. Bawal yon. At no reason ka ako. Bumaba ka, magbayad ka, mustak ako sa driver. Pinipilit ko, sabi na ko yung mga So, binuksan ko. Sorry and my congratulations sa mga nanghuli ako. So, tinawagan ko yung chairman, magaling yung mga tao nyo, hinuli ako. Congratulations. Magdodonate pa ako ng para sumipak sila kako. Yes, sabi ni chairman, Artes, pero bawal yun. Maski bawal, i-donate ko para ibili yung mga gamit nila. Parang, at the same time, parusa rin sa akin, nag-violate ako eh. And number one, to show that nobody's above the law. And yung binigay ko naman, para sipagin sila. Para masabi na hindi ako galit na hinuli. Kaya mga iba nagagalit sila pag hinuhuli. No, I apologize. Nung Monday morning, pag-ceremony, I apologize, I congratulated them. I donated, not 100, 200. Bawal daw ako. Ang suho naman bawal kung sikreto mo eh. Kaya publicly. So, sabi naman ni chairman, pa-resibuhan. Pinaresibuhan ko doon sa, gawin nilang uniforme or jacket. Kasi anong tulong? Parang parusa na rin sa ginawa ko. At the same time, tulong sa mga nanghuli sa akin. And to show that nobody's above the law. Yun lang naman ang ano ko. Of course, yung mga pilosopo, bawal yan. Wala lang akong pumupunta dun sa bus lane kasi baka i-penalize din po sila ng 200,000 ngayon. Kaya maganda rin pong example yan. Yun lang. Yung nga problema ko yun. Baka wala ako sa bus lane, huhulin ako. Oy, dumaan ka sa bus lane. Yun din ho, diba? Yan ang problema ko yun. Opo. Hindi naman siguro. Pero, Governor, I just, you seem to be enjoying po really all of these challenges that come to you, no? Ano po, which one po talaga makes you feel excited? Is it is it being in politics, being in business, or ito pong nakikita po namin ng mga businesses pero hobbies din po tulad ng producing and all. What excites you the most these days? Well, yung keep on moving, parang makina yan eh. Yung makina pag hindi umandar, kakalawangin eh.
Kaya yung mga tao rin ganun din, hindi ka maglakad, subukan mo hindi maglakad na matagal, hindi, mahirapan ka maglakad. Kaya isa sa mga exercise ko, nagmamarching ako 50 times. Sa umaga, sa hapon. Yes, yes. Marching lang, stationary marching. You're always po, well, lately, all the more topic po in social media. Kayo po ba ay social media user din po? Meron po ba kayo? Yung mga tao ko, sila lang, hindi ko naman, wala naman akong time kasi. Pero gawan na lang din ng ano, dahil marami nagtatanong. Sige ako, kung ano nalagay nila, hindi ako nakikialam. You really have... Like for example, pag nagbe-birthday ako, ayaw ko na mag-birthday, matagal na eh. Pero bawal walang party. Hindi naman, pero Kailangan may party. alam mo, pag mag-birthday ako, magagalit pa yun, hindi ko maimbita. Totoo po. Di ba? Mapapagod ka pa. So, ginagawa ko, lumilipad na ako abroad. Nagbibigay ng donation. Like the last time, nagbigay ako ng 3 million. 10,000, 10,000, 10,000. The first time kasi, nagbigay ako, nagkagulo. Dahil nag-claim ng mga iba. Hindi manalo. So, ginawa namin, magpa-raise na lang muna partikurado. So, yung 3 million na binigay ko the last time, natanggap nila kagad, same day. Yung first prize ko nun, 100,000. But next birthday ko, gawin ko, mas malaki na. Gagawin ko ng 7 million. 10,000 pa rin. Pero, may first prize na. Na 1 million. Right. 1 million. Aabangan po yan sa mga social media accounts niyo. But we've really had a very interesting afternoon with you, Governor Chavit. Maybe just for a last question. In doing all of these things, as you said, parang giving na po, ang position niyo po ngayon is to help and to really help as many people as possible. What is your vision po for the Philippines, for all these people that you are helping? As a last question, ano po ang gusto niyong makitang Pilipinas that we have? Well, gusto ko lang mag-share. At kasi ang happiness ko, kung matulungan ko yung tao na happy, yun ang masaya ako. Yun ang gusto ko makita. Pag tinutulungan mo yung tao, nagpapasalamat, happy siya. I feel very happy. So, puro tulong lang ginagawa ko lahat. Kagaya yung next birthday, hinati ko ng 10,000 para maraming manalo. Pero gagastusin ko lang yung 7 million. Maglalagay lang ako ng first prize, yung 1 million. Sana po, this next birthday, hindi na po sila magkagulo, maging very organized na po yung pag-share nyo po ng gifts to people who need help on your birthday. We would like to thank you once again. I want to clear na tumutulong ako, but I don't want dole out. Tatamari kasi yung tayong hingi ng hingi, hindi ako nagbibigay Totoo lang. po yan. Tumutulong ako sa mga nagpapatulong. Like one partner sa Visayas, kawawa daw, bata pa, partner na hanggang tumanda. Butas-butas yung bahay. So, nung sinabi sa akin doon, pinimbestiga ko. Totoo. So, ang ginawa ko, dalhin nyo sa Maynila yan, kumbinsin nyo, first time niya magsakay ng aeroplano, pinatira ko sa hotel. Happy siya, nagtataka kung bakit. Pinaalis ko lang doon, tinayo kong bahay, binilang ko ng lupa, bahay. Noong natapos na, binalik nila. So nagulat yung partner na may bahay na siya. May kumpleto. Tapos, nung binala doon, happy, binigay ko yung title. Tapos, hindi lang po yan, antayin mo, may truck nakabang. Pagdating yung truck, furnitures, punong-puno yung bahay niya. Mga ganon, happy na ako doon. And sana those people that the governor helps make the most of what is given to them, diba? Sana po pag nabalikan niyo sila in years to come, ganun pa rin po at talagang na-improve po ang buhay nila because of your help. Sumipag din po Yes. sila. Basta masipag din tulungan ko. Again, Governor, we would like to thank you for spending time with us Thank you. this afternoon here in Intramuros at the Manila Times newsroom. Watch out for the stories that we will be writing from this interview in the next issues of the Manila Times. Again, this is Tessa Mauricio Ariola. Thank you from the TMT Newsroom.